First time nyo ba sa channel na ito? At gusto nyong makilala si Jesus at matuto mula sa Biblia? I-click mo lang yung subscribe button pati na rin yung bell upang ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong videos. Sa panahon ngayon, nagsisilabasan sa balita ang tungkol sa microchip implant. Ano nga ba ang microchip implant? Ang microchip implant ay isang identifying device na ini-implant sa katawan ng tao. Ito ay karaniwang ini-implant sa kamay. Nagtataglay ito ng unique ID number na kayang mailink ang mga information gaya ng personal identification, law enforcement, medical history, medications, allergies, contact information, GPS, etc. In other words, sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, napakaraming kapakinabangan ang maaaring matamasa ng tao. At meron pang sabi-sabi ngayon sa social media na ang vaccine umano para sa COVID-19 ay ipapadaan sa pamamagitan ng microchip. Mainam nga ba ang microchip? Ano sa palagay mo? Sinasabi ng ilang mga Kristiyano na dapat mag-ingat ang mga tao dahil baka ito na ang tatak na binabanggit sa Book of Revelation. Oo, dapat tayong mag-ingat sa dahilan na hindi natin alam kung ano ang mga maaaring disadvantages ng microchip na ito sa kalusugan at personal na seguridad ng tao. Subalit, dapat din nating suriin, ito na ba talaga ang tatak ni Antichrist na sinasabi sa Book of Revelation? Para malaman natin ito, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, tatalakayin natin ang 4 reasons bakit ang microchip implant na ibinibigay ngayon ay hindi ang tatak ni Antichrist. Ang unang reason ay ang katangian ng tatak. Sinabi sa Revelation 13:17 that no one may be able to buy or sell except him who has the mark, that is, the name of the beast or the number of his name. Pinapakita sa verse na ito na ang tatak ay ang pangalan o numero ng pangalan ng beast. Yaon ay si Antichrist. Masasabi natin na ang mga microchips na pinapakita sa balita ay hindi ang tatak ni Antichrist sapagkat ang mga microchips na ito ay hindi visible na nagpapakita ng pangalan ni Antichrist at numero ni Antichrist. Ang pangalawang bagay na dapat nating itanong ay kailan nga ba ito ibibigay sa tao? Ang puntong ito ay napaka-importante. Ang tatak ni Antichrist ay ibibigay pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay. At dahil dito, mamamangha ang mga tao sa buong mundo at marami ang magiging kanyang tagasunod. After that, itatayo ang larawan ni Antichrist bilang Diyos-Diyosan sa templo sa Jerusalem at sasambahin siya ng mga tao. Sasaadhiin na mabigyan ang mga tao ng tatak ni Antichrist sa kanang kamay o sa noo. In other words, ang tatak ni Antichrist ay magsisimula lamang ibigay sa tao during the Great Tribulation. Yaon ay ang last 3.5 years of this age. Kaya, masasabi natin na ang microchip implant ngayon ay hindi ang tatak ni Antichrist dahil una, wala pa ang Antichrist. At pangalawa, wala pa din ang templo kung saan ilalagay ang kanyang larawan na magiging Diyos-Diyosan. Pangatlo, sino ang magbibigay ng tatak? Ang magsasanhi na maibigay ang tatak ay hindi kung sino-sino lamang. Ang magbibigay ng tatak ay ang false prophet. Si Antichrist at ang false prophet ay tinawag na beast sa Book of Revelation. Ano ang pinagkaiba nila? Si Antichrist ay tinawag na beast out of the sea at ang false prophet naman
ay tinawag na beast out of the earth. Ang false prophet ang magsasanhi sa mga tao na sambahin si Antichrist. At siya rin ang magsasanhi na mabigyan ng tatak ni Antichrist ang mga tao. At panghuli, sino ang bibigyan ng tatak? Hindi ibibigay ang tatak sa kung kani-kanino lamang. Ito ay ibibigay sa mga tao na sasamba sa Diyos-Diyosa ni Antichrist during the Great Tribulation. Sa panahon ngayon, nakakaranas tayo ng mabilis na paglaganap ng information sa pamamagitan ng internet at social media. Madalas kapag meron tayong natanggap na article or video, kaagad natin itong pinapasa sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala, o maging sa mga group chat kung saan tayo ay kabilang. Subalit, hindi natin alam kung alin talaga sa mga nabasa at napanood natin ang tama, accurate, at significant. Kaya dapat alam natin ang katotohanan. Sabi ni Jesus sa John 8:32, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." Kapag hindi natin alam ang katotohanan, tayo ay malilinlang. Kapag hindi natin alam ang katotohanan, tayo ay madaling maaapektuhan ng mga pangyayari sa kapaligiran. Kaya dapat makita natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia at hindi lamang basta-basta maniwala sa mga napapanood natin sa social media. Pwede rin kayong mag-request o magtanong sa comment section below upang magawan ko ng kasagutan ang inyong tanong in my upcoming videos. If you wish to receive help concerning salvation and the church life, please contact us via email joannesandrew@gmail.com.